bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout ko muna ang ating kababayan na si Jay Bartolome. Ito ay matagal ko ng subscribers. At salamat sa suporta, kabayan. Sana ay galingan mo sa exam next year para magkaroon ka na ng tsansa na makapunta dito sa South Korea. Pansin nyo sa likuran ko na nagkukulay dilaw na yung mga dahon. Sinyalis yan na malapit ng taglagas dito. Mga kababayan nga tayo nag-aalala dahil may mga nababalitaan sa TV na yung mga balita ay tungkol sa mga nangyayari dito. Nangyayari sa North Korea, hindi dito sa South Korea, no? Kasi makikita nyo dyan, yung ibang tulay na konektado dito sa South Korea patungong North Korea, pinapasabog na nga. Hindi man natin malaman kung anong nangyayari dun sa pinuno ng North Korea. At parang, kumbaga parang nasisiraan na naman ang ulo. At ito nga, kumbaga yung North Korea nakikisaw-saw pa sa away ng Ukraine saka Russia at magpapadala nga ng mga sundalo yung pinuno ng North Korea papunta ng Russia, papunta ng Ukraine yata para sumali sa giyera. Tapos nagre-recruit pa sila ng maraming sundalo ang North Korea. At ang ano pa dito, yung kumbaga nagpapadala ng mga nakaraang buwan pa to yung North Korea nagpapadala ng mga basura dito, inilalagay sa balon, sa balon na malaki papunta dito dito sa South Korea. At makikita nyo nga sa mga ibang kalsada dito sa South Korea maraming basura na dumadating. Tungkol sa bagay na yan ang South Korea ay malakas naman talagang puwersa at ang mangyayari diyan hindi naman basta-basta kumbaga ang North Korea kasi kumbaga sa sasakyan hindi naman yan kumbaga sa sasakyan busina ng busina, yan yung ayaw makasagasa. Parang ganun lang, parang nangaasar lang kasi matagal na yan Noong 2017, bago pa lang ako makapunta dito, noong 2017, na yan, napapabalita na sa TV na laging nagtetest ng missile ang North Korea at nakikita nga ako sa TV noon ng mga sumasabog. Wala naman, pagdating ko dito, kumbaga ako noon natatakot din ako kasi baka ako hindi na matuloy yung namin, baka biglang nagkagera nga dito sa South Korea, di siyempre hindi ka na matutuloy. Kasalukuyan pa naman noon na naghihintay din ako ng employer. Tapos pagdating ko naman dito, noong 2017, parang wala naman Kumbaga sa TV lang talaga makikita mo parang nagkakagera na pero hindi naman Yung pagdating ko nga dito, relax naman yung mga Koreano, pati yung kasama kong Pinoy. Sabi niya wala yan, matagal ng ganyan talaga yung North Korea, kumbaga nanganganti lang. Pero kung tutuusin, kung titirahin talaga nila ang South Korea, wala naman talaga silang magagawa. Mauubos lang sila. Kaya doon sa mga nag-aaral ng Korean language, pagpatuloy nyo lang yan. Kasi kumbaga malayo pa sa katotohanan ng magkagera dito sa South Korea, saka yung North Korea. At yung mga Koreano nga dito, relax na relax lang at hindi nagpapanik. Walang kaba sa itsura nila. Wala naman silang sinasabi na, uy, umuwi na kayo. Umuwi na kayo at malapit nang magkagero dito. Wala namang ganun. At huwag kayong mag-alala. Pagpatuloy niyo lang yung pag-aaral ng Korean language at wala pa yan. Hindi lang natin alam kasi itong North Korea kasi hindi rin natin masasabi kung kailan sila pero hanggang ngayon wala naman matagal nang nag-aalburuto yung North Korea, hindi naman sila makapurma dito sa South Korea kasi nga malakas din ang armas ng South Korea. Kung talagang magkakaroon ng giyera dito, hindi naman sila mananalo. Unang-unan nandiyan ang US. Nandiyan naman ang US at hindi pababayaan itong South Korea. At kung talagang gusto ng North Korea na magkagera laban dito sa South Korea, matagal nang nangyari. Hanggang ganun lang talaga yun kasi alam kasi ng North Korea na malakas ang pwersa ng South Korea. At idagdag ko na rin ano ba yung motivation na kailangan ng mga EPS worker para magsikap sa pag-aaral. Ito lang yan. Dalawa lang yan mga kabayan para sipagin ka sa pag-aaral.
Yan, tinatawag na motivation. Yang kahirapan mo sa buhay at para kumita ng malaking pera. Yun lang yun. Yun lang yung importante. Yun lang yung isipin ninyo na pag marami na kayong pera, makakaluwag na kayo at hindi na katulad ng dati yung magiging buhay ninyo pag nakarating kayo dito sa South Korea. Pera lang ang dahilan kaya tayo nagsisikap sa pag-aaral at para pumasa sa exam. Para pag nandito na tayo, kaya na nating bilhin yung mga hindi natin nabibili dati. Malabo pang magkagera dito. At siguro kung magkakagera man, ang unang-una talagang sasakupin ay itong Seoul. Dito sa banda sa lugar namin, dito sa Seoul. Karamihan kasi sa gera, yung pinupuntirin yan, yung mga city talaga eh. Ang pinakasikat talaga na lugar dito sa South Korea at ang pinakamayaman na lugar dito sa South Korea ay ang Seoul. Kaya yan yung unang pupuntiryahin pag nagkagera. Baka yan yung unang patirahin ng missile, pabagsakan ng missile ng North Korea. Pero malayo pa yan, malayo pang mangyari yan. At huwag kayong mag-alala. Pagpatuloy lang pag-aaral, huwag mag-isip ng kung ano-ano, at mag-memorize ng maraming vocabs. Okay, familiarize, pinaka-importante.